Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. sa mga general. Bantayan ninyo ang pondo ng bayan. Kasunod, sa paglagda ng 2026 National Budget, nagbigay ng matinding paalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ang pagiging tagapagtanggol ng bansa ay hindi lamang nasusukat sa lakas militar, kundi pati sa pagiging tapat na katiwala ng pera ng bayan. Sa oath-taking ceremony na ginanap sa Malacanang Palace, pinanumpa ng Pangulo ang 38 newly promoted AFP generals at isang graduate ng Foreign Free Commission Training Institution. Dito niya malinaw na iniugnay ang modernisasyon ng militar at mas malaking budget na mas mataas na antas ng integridad at pananagutan. Ayon kay Marcos, kasabay ng pag-aproba ng 2026 budget, ang patuloy na pangako ng gobyerno na paunlarin ang kapakanan ng mga sundalo mula sa pagtaas ng base pay hanggang sa mas maayos na benepisyo para sa military at uniform personnel. Ngunit mariin niyang ipinaalala na ang mas malaking pundo ay kaakibat ng mas mabigat na responsibilidad. Itong pahayag ng Pangulo, more than your rule as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Ang ganda, no? Higit pa sa pagiging tagapagtanggol ng ating inang bayan, kayo rin ay dapat maging tapat na katiwala sa pampublikong pondo. Well, ang sarap pakinggan. Itong sinasabi ng Pangulo na ito. But, tanong ko, paano ang mga kasundaluhan na bantayan nila ang paggastos ng pundo ng bayan? Makikialam ba sila? Example, farm to market roads. Kasi dinubli ang farm to market roads. Paano sila makikialam? Baka pwede, kasi ang daming kapalpakan sa farm to market roads itong 2025. Maraming ghost DPWH ang nag-implement. Maraming palpak, hindi lang na-imbestigahan. Para maging tunay ang pakikialam ng armed forces sa pundo ng bayan, baka pwede, yung mga farm to market roads na yan, ibigay na sa mga AFP engineers. Ako, mataas ang respeto ko sa ating mga engineer units. May Army, may Navy, I think mayroon ding Marines. Maaasahan mo ang ating mga AFP engineers. Kung may kurakot man, minimal, I tell you. So yun siguro. Maganda yung statement ng Pangulo na ganyan. Kailan? Baka hanggang salita lang. Dapat isa katuparan. Yung para tunay na armed forces, the protector of the people and state. Kung kinukurap lang that's also a threat to national security para sa akin. Yung bilyones, binubulsa, na naapektuhan ang marami dahil sa baha, nawawalan ng hanap buhay, nawawalan ng buhay, nawawalan ng bahay. Dapat niyang makialam ang ating mga kasundaluhan. At sana nga magiging mas active. Kung ayaw ng armed forces na makialam sa politika, ibig sabihin yung mga panawagan na resign o withdrawal of support, wag na yun. Ito,
Gusto ko ito yung bantayan nila ang pundo ng taong bayan para hindi na naman masayang ang ano. Example, yung ayuda. Oh. Paano ngayon makikialam ang mga kasundaluhan sa pag-ano ng ayuda? How can we be sure na ang ayuda ngayon na sobrang dumami ang ayuda, hindi matulad last year na bumaha ang mga ayuda pambili ng boto? Akala kasi ng administrasyon, mananalo ang mga kandidato na. Example, sa Davao, ang daming AX. Nagtatanong pa si Senator Lacson, ba't ang daming pundong AX sa Davao noong 2025, nakarang eleksyon? Sagot, tinatanong pa ba yan? Akala nila, tatalunin nilang mga Duterte sa pamamagitan ng ayuda. Ba't nagkamali sila? Wais ang taga Davao. Bumuhos ang ayuda, tinanggap naman nila, binotohan nila ang gusto nila. Ayun, Duterte pa rin ang Davao. So, sige, may sinasabi si Senator Amy na ito daw mga soft pork na andahan laki-laki is para daw i-finance ang napipintong impeachment na naman ni VP Sara. Kasi kung last year, yung mga pumirma sa impeachment is nakatanggap ng pondo according to Congressman Toby Chanco, baka ito na naman, mga kongresista, nakahanda na daw ang mga pondo para lang pirmahan nila ang impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ngayon makikialam ang armed forces dyan? Baka hanggang salita lang. Masarap lang pakinggan yung sinasabi ng Pangulo na makialam kayo sa pondo ng bayan. But in reality, wala silang magawa. Tama na, sobra na ang pamumulitika sa ating bayan. Hirap na ang taong bayan. Kaya sana, may pagbabago naman. Sabi nyo, sabi ng Pangulo, huwag nating hayaan mapunta sa kurakot ang pinaghirapang buwis ng taong bayan. Sana nga. Ay kailang pinabayaan niya ng 3 years. I hope itong 2026 hindi na maulit yung masasayang ang pera ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So 20 ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Ug karon mao na ni sila ang nagkuha sa yero, 20 ka pamilya. O mo na ni sila 20 ka pamilya ni siya. Ug mo na ni ang yero nga ilang nakuha sa 20 ka pamilya nga gihatag sila ha. Ug mo pod ni ang mga lansang ipanghatag sa 20 ka pamilya, so gandang gyud sila. Pasalamat si nanay sa nagtabang daw sa yero. Muna ning mga tigulang na matagaan gyapon yero. Namun di man sila ilang taon man di ba? So muna ni ang bunggong kargahan. So tabangan sila sa kagawad sa bunggong ilang gikargahan. Inos ki manay ko koy. Yan kay kanay kitoy. So duha ka bunggo. Karon abot na dito. So, karon abot na gyud ang
Karon mo na ni ang balay sa tagaan na Mogyero. So duha pa daw ni kabulan ang iyang balay. Apan buslot naman kay mga trapal gi pang sumpay-sumpal lang nga trapal. Sa Ginoo ug sa nagtabag sa sin nga makatuklag gid ko di kami ulan na. O salamat kaayo.